Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sasabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magkasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 na buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ng kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Lilitsunin ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga paa at ang lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming kababalaghan ang ginawa ni Moises at ni Aaron upang patunayan na si Yahweh nga ay Diyos at siya lang ang Diyos. Nandiyan na ang paggawa ng dugo sa lahat ng tubig ng Ehipto ay naging dugo. Nandiyan na ang paglabas ng mga palaka, ang pag-ulan ng malalaking yelo, pag-ulan ng apoy, ang matinding kadiliman, 10 mga kababalagang lahat. Ayaw makinig ang Paraon. Talaga naging matigas ang puso niya. Kaya pinahanda ng Diyos si Moises ng huling kababalaghan.
Ang seremonyas na ito ay gagawin ng mga Israelita taon-taon bilang tanda ng kaligtasan na gagawin ng Diyos sa kanila. Pinakuha sila ng kambing o tupa na 1 taong gulang. Ang dugo nito ay ilalagay nila sa hamba ng kanilang mga bahay. Lilitsunin nila ito at kakainin kasama ng mapait na gulay at tinapay na walang libadura. Habang kumakain sila nito, nakabigkis na ang kanilang mga damit at nakabalot na ang kanilang mga damit na handa na silang lumikas sa gabing iyon. Darating ang anghel ng kamatayan at papasukin ang lahat ng mga bahay ng mga Efesyano na walang dugo sa kanilang pintuan at papatayin ang lahat ng mga panganay sa mga bahay na iyon. Pero walang mamamatay sa mga Israelita. Ito na ang huling tanda. At paaalisin na sila ng paraon. At aalisin sila sa lupain na nang alipin sa kanila na dala-dala ang mga bagay-bagay ng mga Efesyano. Kasi hihingin nila ang kailangan nila sa kanilang paglalakbay. Ginagawa ng mga Hudyo hanggang ngayon ang hapunan ng Pampasko ng Panginoon. Hindi lang ito alaala ng kaligtasan ng Diyos. Sa paggagawa nito, nakikiisa sila kay Yahweh na patuloy silang inililigtas. Ang huling hapunan ni Jesus ay ang Pampasko ang hapunan na ginawa ni Jesus kasama ng kanyang mga alagad na itinuturing na si Jesus na kanyang pamilya. Pinalitan na ni Jesus ang kahulugan at paraan ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi na pagkaalipin sa Ehipto, kundi pagkaalipin sa kasalanan. Maliligtas na sila sa kasalanan. Ililigtas tayo sa kasalanan upang dalhin tayo sa lupang ipinangako sa atin ang langit. Ang paraan ng kaligtasan ay hindi na dugo ng kordero o ng kambing, kundi ang dugo ni Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Hindi na tinapay na walang libadura ang kakainin, kundi ang tinapay na katawan ni Kristo. Ginagawa natin ito tuwing nagdiriwang tayo ng banal na misa. Ang pagsasaluhan natin ay ang dugo ni Kristo sa anyo ng alak at ang katawan ni Kristo sa anyo ng tinapay. Salamat, O Panginoon, sa kaligtasan na bigay niyo sa amin sa pamagitan ng iyong katawan at dugo. Palagi po sana namin itong pakinabangan ng karapat-dapat sa banal na komunyon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.